Okay guys, ngayon naman i-share ko sa inyo kung paano niyo malaman online kung kayo ba ay qualified or hindi qualified sa pag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan online. So sa paraan na ito, malalaman ninyo kung pwede nga ba kayo makapag-apply ng Calamity Loan. Ngayon, open nyo lang yung virtual Pag-ibig apps ninyo. So kahit wala kayong account dito sa virtual Pag-ibig apps, so pwede kayong makapag-inquire online. So kung wala pa kayong ganitong apps, open nyo lang yung Play Store ng cellphone ninyo, then download nyo itong apps. Ayan, open na natin. Ayan, so pagka-open nyo guys, makikita nyo na agad dito sa baba yung Access Loans. Click nyo yan. Then, click nyo tong apply for cash loan. Click nyo yan. Ayan. So, dito, ito yung mga dapat ninyo i-fill upan. So, dito, pinakauna, choose your loan. Kung anong klaseng loan yung a-applyan ninyo. So, click nyo yan. Then, halimbawa kayo ay taga Manila. Makikita nyo dito 3 years. So dito sa nakalagay na 3 years guys, halimbawa ang pagbabayad nyo ng calamity loan is, ang pinili nyo is 3 years. 3 years yung terms of payment ninyo. So kung gusto nyo ng 2 years, so piliin nyo yung 2 years. So as you can see dito, Carina, Metro Manila, ayan, ito is 2 years at ito ay 3 years. So mamimili kayo dito sa dalawa kung 2 years or 3 years. Kung gusto nyo na hindi masyadong mahaba yung pagbabayad nyo sa inyong calamity loan, so piliin nyo yung 2 years. Click natin yan. Ayan. Then, lagay nyo lang yung Pag-ibig MID number ninyo. Then, your last name, apelyido, pangalan ninyo. Next is your date of birth, kung kailan kayo pinanganak, birthday ninyo. Then, your cell phone number. Dito naman sa landline, so pwede ninyong hindi lagyan dahil hindi naman lahat is may telepono. Next is your email address. So, lagay nyo dyan. Then, guys, basta may asterisk, dapat kailangan may sagot kayo dyan. So, as you can see, yung landline natin, so pwedeng hindi lagyan dahil wala namang nakalagay na asterisk. So, hindi siya required. Next is your cash card. Kung kayo ay may planong mag-loan, so kailangan may cash card na kayo or Pag-ibig Loyalty Card Plus. Dahil hindi kayo pwedeng makapag-apply ng short-term loan sa Pag-ibig kung wala kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus or cash card. Dito sa card type, click nyo lang ito. Then, lalabas na yung mapagpipilian dito na bank. Dito guys, check nyo yung Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo kung ano nga bang bank ang may hawak ng cash card ninyo. So, sa likod ng Pag-ibig Loyalty Card Plus, makikita nyo yung bank na may hawak ng account Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo. So, sa akin dito is Union Bank. So, click natin yung Union Bank. Next is your cash card number. So, yung cash card number naman, makikita din doon sa likod ng inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus. Yung 16-digit number, so yun yung Pag-ibig Loyalty Card Plus cash card number. So, dito, check nyo lahat ng information na nakalagay dito kung tama ba lahat. Then, kung na-double check nyo na at tama naman lahat, click nyo na itong apply sa baba. Ayan, pagka-click nyo ng apply, makikita nyo na agad yung ganito. Your existing multipurpose loan is in default. So, dyan pa lang, malalaman nyo na agad na hindi kayo pwedeng makapag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. So, kahit online man yan or pupunta man kayo sa Pag-ibig branch, is hindi kayo pwedeng makapag-apply ng Calamity Loan dahil may existing na multipurpose loan kayo. Ito yung parang salary loan kung sa SSS pa. So, hindi nyo nabayaran yung MPL loan ninyo kung kaya ito ay naging default, kung kaya hindi kayo qualified for Pag-ibig Calamity Loan. Pag once naman ay kayo ay qualified for Pag-ibig Loan,
So, ganito naman yung lalabas sa inyo. Submit your application. So, dito, makapag-submit na kayo ng mga requirements ninyo. So, ibig sabihin, kayo ay qualified at pwede kayong makapagpasa ng inyong Pag-ibig Calamity Loan online or MPL loan online. Then, pag halimbawa naman, multi-purpose loan or MPL loan naman yung ilo-loan ninyo. So, dito naman kayo mamili sa pinakauna, yung multi-purpose loan, 2 years at saka 3 years. So, pag once sa calamity, so maraming mapagpapili ang klaseng calamity loan sa baba. So, check nyo na lang kung anong klaseng loan yung gusto ninyong applyan online. Take note din guys na kailangan tama din yung requirements ninyo para din kayo ay mag-qualified. Kasi kahit kayo ay qualified dito, then yung mga requirements nyo naman is mali or kulang-kulang, is hindi din kayo ma-approve pag mag-apply kayo ng calamity loan. Dito pala guys, hindi ma-detect ng Pag-ibig account ninyo online kung kayo ay kailangan pang magpa-merge ng inyong contribution. So, halimbawa, marami kayong kumpanya dati na pinagtrabahuan, so kailangan nyo pa ito ipa-merge para makapag-loan kayo. So, dito sa steps na tinuro ko sa inyo, so hindi ma-detect sa online kung kayo nga ba ay qualified or hindi qualified. Kung halimbawa ang pag-uusapan naman is yung Pag-ibig contribution merging. So, kailangan ipa-merge nyo muna yung Pag-ibig contribution ninyo. Para sa tutorial kung paano kayo makapagpa-merge ng inyong Pag-ibig contribution, search nyo lang sa YouTube, Pag-ibig merge contribution Jobs Vlog. Lalabas na po dyan yung mga tutorial ko kung paano kayo makapagpa-merge ng inyong contribution sa Pag-ibig para pwede na kayong makapag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan or MPL loan. So, ganun lang guys kung paano ninyo malaman online kung kayo ba ay qualified or hindi qualified for Pag-ibig Calamity Loan. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!